Nel, ano-ano ang inaasahang mapag-uusapan sa trilateral meeting? Meron na bang sinabi na ang pamahalaan ng Pilipinas ukol sa inaasahang pamumuhunan na makukuha sa dalawang bansa? Sela, iba't ibang issue nga yung matatalakay dito sa magaganap na trilateral meeting dito sa Washington DC, kasama ang Pilipinas, Japan at Estados Unidos. 7:47 PM dito sa Washington, lumapag ang sinasakyang eroplano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Joint Base Andrews sa Maryland kasama ang delegasyon ng Pilipinas. Sa press briefing kanina dito ni Philippine Ambassador to the Philippines, Jose Manuel Romualdez, sinabi ng ambassador na mahalaga sa Pilipinas ang magaganap na trilateral meeting. Aside from the defense strategies that we have put in place with our partners and friends and allies, the economic cooperation, the enhancement of our economic cooperation with Japan and the United States is just as important. This is probably on top of mind for the President because he feels that economic prosperity means economic security for our country. Bukod sa usaping panseguridad, ayon kay Ambassador Romualdez, prioridad pa rin ni Pangulong Marcos ang isyu nga dito sa ekonomiya, partikular na dito ang makukuha ang pamumuhunan. Posibleng makakuha ang Pilipinas ng $100 billion na investments mula sa US at Japan sa susunod na mga taon. But I can tell you that the figures I've been hearing, this may sound a little bit expanded in a way, but we're talking about $100 billion in investments in the next 5 to 10 years. Sa press conference naman ni White House National Security Communications Advisor John Kirby kanina, sinabi niya na nais ng US na patatagin ang relasyon nito sa Pilipinas at Japan, kung saan magpapatuloy niya ang pamumuno ni US President Joe Biden. Patuloy rin na pahalagahan ng Amerika ang relasyon nito sa Pilipinas. Bukas alas 2 ng hapon dito sa US, magaganap ang Trilateral Summit sa White House. At sa ikatlong araw naman ni Pangulong Marcos dito sa Washington ay bibisita rin siyang muli dito sa The Pentagon. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, El. Nel, kasama rin ba sa mapag-uusapan yung pambubuli o pangaharas ng China sa West Philippine Sea? Yes, base na rin doon sa naging press briefing nung una pa ng Department of Foreign Affairs bago ang pag-alis ng Pangulo. Kabilang yan sa inaasahang matatalakay itong mga recent incidents dyan sa West Philippine Sea, yung mga patuloy na panghaharas nga ng China sa ating mga resupply mission. At inaasahan natin na maglalabas din ng pahayagan tatlong leader matapos itong magaganap na trilateral meeting dito sa White House. Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok.